May at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Heto na ang kwento ng walang hanggang pagmamahalan sa ikaw lang ang mamahalin. Hatid ng Sunsilk with Nano Complex at Bonax 3-in-1. Kasi magmula ngayon, huwag mo na ipapaalam kay Amara yung mga desisyon ko. Sir, baka naman po pagalitan ako ni Mama Mara niya. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Napakawalang iya mo! Wala ka ng kaluluwa! Turuan mo ako maging ganyan para naman di na ako nahihirapan dito. Ano ba raw ang plano ni Amara dito sa dalawa? Ang kukulit eh. Ipapatayin na daw natin bukas ang dalawang yan. Narinig ko si Mang Badong at si Nay Loida nag-uusap sila. Papatayin na nila tayo bukas. Darating na si Amara. Kalimutan ko nga palang banggitin sa'yo na nag-request ako ng police assistance. Mahirap na kasing magtiwala sa mga taong dati mong pinagkakatiwalaan. Nasasaktan na po siya! Tama na! Ikaw tumigil ka ha. Pikam-pika na ako sa'yo. Gusto mo sumunod sa kaibigan mo si Charles, ha? 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 Alam ko, sobrang gasgas na sa'yo itong linya kong to. Pero kayo ko lang sasabihin ng totoo. Catherine, pasensya ka na ha. Sobrang dami ko lang kasalanang nagawa sa'yo. Hoy, ano yan? Kayo magdrama. Hindi to drama-rama sa hapon. Ayoko man dyan. Teka. Ano ba dong? Tapos ako rito. Kumuha ka nga muna ng tubig doon. Huwag ka muna tumayo. Makasama sa'yo yan. Ay, naku. Puro sugat ka. Intindi. Kaya, nagamot ko na naman yan eh. Pero, sino daglag sa'yo dun sa ano? Sa bangin? Lumutan na ako nga eh. Huwag ka na magsalita. Makasama sa'yo yan. Pero, ayos din naman yan eh. Gawa yung mga sugat mo, nagawa ko na ng paraan yan. Ay, nako. Manong, Oh, pwede ba tawagan mo yung nanay ko? nanay mo. Asan na? Tingnan ko nga ng lapis, ha? Dali lang. Tessie? Po? Si Charles, nakita mo ba? Dumaan ako sa kwarto niya, wala siya doon ah. Dumaan din po ako kanina pero hindi ko po siya nakita eh. Pero kampo pa po siya, hindi mamumuwi eh. Nasaan kaya yun? Hindi ba man lang nagpaalam sa'yo na magsisleepover siya or... Si Jamak, yung driver niya, anong sabi? Nung nakausap ko po siya, sabi niya, dinaan niya raw sa kung saan eh. Tinatawagan ko siya ulit, hindi ko na siya makontak. Sabi kasi, emergency daw, dadali niya raw yung asawa niya sa ospital. Umuwi ka agad ng Davao, yun ang sinabi sa akin. Tinatawagan ko, hindi ko na siya makontak. Patang yun talaga. Hello? Yes, speaking. Ha? Ano nangyari sa anak ko? Paano siya napadpad dyan? Nasaan kayo ngayon pupunta ako? Ma'am, ano daw nangyari kay Sir Charles? Nasaan po siya? Magbihis ka, bilisan mo, sasama ka sa akin. Opo, mabilis lang po. Sandali lang po. Ang batang to talaga. Amara, nakita mo ba si Clarissa?
Alam mo, hindi ko na siya naabutan kagabi. Nabanggit na lang sa akin ng mga kasambahay na umalis daw. Na-depress masyado yung bata, kaya naglayas yun dahil kay Lilian. Pero huwag kang mag-alala, Ferdinand. Walang ibang mapupuntahin yon, kaya babalik din yun dito. Sige, mauna na ako, ha? Sige. Sir, may mga bisita po kayo. Dito po yung mga pulis. Condolence, Mr. Pedalala. Sir, may update na ho kami tungkol sa kidnappers ng anak nyo. Bumalik ko kami dun sa motel na pinaghihinala ang pinagtaguan kay Catherine at nakausap po namin yung empleyado ng motel na nag-report sa amin tungkol dun sa dalaga binububog dun. Inamin ho sa amin ng empleyado na nagsinungaling daw ho siya sa amin nun. Pinagbantaan daw ho kasi yung buhay ng kidnapper na lalaki. Nakilala ba niyang si Maylene yun? Ito yung batang babae nakita mo. Oo, sir. Ito nga po. Umalis na rin ho sila ng motel nung gabi nagpunta tayo ron. Pero sir, wag ho kayo mag-alala dahil nakuha ho nila yung plate number ng van na gamit ng mga kidnappers. Sir, meron ho sana kaming gusto ipakita sa inyo mga cartographic sketch. Baka ho makilala niyo yung mga suspect. Sige. Tuloy lang tayo sa loob para makapagkape na rin kayo.